Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, baka nagtataka kayo, medyo mapapaaga ho ang vlog content natin dito sa taong ito. Okay, pang ilang vlog content na ba natin ito? Pakilala natin. Dati hong miyembro ng Dabar Cards, dati hong miyembro host ng kilalang sikat na noontime show na Itbulaga. Walang iba. Ipakilala natin, Mr. Anjo Iliana. Palakpakan. Lupit, no? Lupit ng introduction, eh. O, ito, nako, mga kababayan, mga ka-analyze, ha? Kung nung nakaraan ho, may mga napapabalita tayo, no, sa social media na kung saan itong si Mr. Anjo Iliana ay nananawagan, humihingi ho ng tulong sa iba't ibang mga abogado na kung saan ay tulungan daw siya. Ha? Idemanda itong si Idol Senador Rapi Tulfo. Dahil malit-lit lang daw ang kita niya ngayon. Oh, yung gusto niyang idemanda mga kababayan na issue 6 years ago. No? Baka sabihin dun sa fiscal or prosecutor, bakit nung malaki kita mo at dati hindi mo i-demanda? Ngayong humina na ang kita mo, tsaka mo i-demanda. Ano ba yan? Ngayon, mga kababayan, mukhang nagkabaligtad. Mukhang Auntie Tubik and Joey naman ang gusto magdemanda rito kay Mr. Anjo Iliana. Nako, naloko na. At itong si Anjo Iliana, abay, mukhang hindi natatakot. Kasi parang pag tinuloy yata, may ibubulgar yata siya na naman kay Tito Sen. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Na kung saan, ito si Mr. Anjo Iliana ay may kinuwento. Dito ho kay OG Diaz, mga kababayan. O, Diaz, saan mo binili in order yung nakaraang taong birthday ni Nanay Christy? Hindi baka mapanood niya. Kasi itong si OG Diaz, nung nakaraang taon, birthday ni Nanay Christy, may dinala itong pinakdaakan. Ako po, napakasarap. Sabi ko, saan kayo nakabili ito at maka-order at ipampulutan? Baka mapanood mo, OG, saan ba na-order yan? Maka-order. O ito mga kababayan, meron ho kasing lumalabas sa social media. Ito hong si Tito Sen, kasama ho itong si Attorney Mark Tolentino. Kilala niyo naman to si Mark Tolentino. Ano ito host sa isang programa ho ng SMNI. At isa sa mga abogado ho yata ni Kibuloy ito. At ano rin yata ito, DDS yata ito. Si Attorney Mark Tolentino. Wala naman tayong problema diyan kay Attorney Mark Tolentino. Mukhang okay naman itong abogado taong ito. Ayan ho. Makikita nyo ho sa larawan. Hindi ho natin alam kung ba't sila magkasama. At ba't sila may selfie picture na ganyan. Para kasi iba dating kasi may isyong ganito. Tapos magkasama silang dalawa. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin yan. May mga nagko-comment, nako, yari ka Anjo Iliana, mukhang ito ang kukuning abogado ni Tito Sen para demanda ka. Ito. Pakinggan ho natin to si Anjo Iliana na kung saan ay nag-aangas. Wala akong pakialam sa lawyer ni Tito Sen. Pag sinabi ko sa kanya lahat ng kabit niya, obligado siyang mag-resign at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Baka mawalan pa siya ng asawa. Grabe naman siya. sa edad ni Tito Sen na sa edad na ganyan ni Tito Sen, parang bata yung tinatakot mo. Ang OA mo. Akala mo bata yung tinatakot niya. Nako, pagka bilorgart ko ito mga kabit mo, baka mag-resign ka pa, mawalan ka pa ng trabaho, mawalan ka pa ng asawa.
Akala mo, tinatakot niya. Akala mo, kakakasalang kahapon ng putik. Sus, Mariosep ka, Anjo. Ulitin natin. Wala akong pakialam sa lawyer ni Tito Sen. Pag sinabi ko sa kanya lahat ng kabit niya, obligado siyang mag-resign at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Baka mawalan pa siya ng asawa. O, ayan mga kababayan. Wala raw pakialam itong si Mr. Anjo Aliana sa abogado ho ni Tito Sen. O, siguro na pag-uusapan dito yung kaso. At baka mawalan pa raw ng asawa itong si Tito Sen. Akala mo, tinatakot niya bata ng mga bagong kasal ang putik. Okay, kung dito, maanga si Mr. Anjo Iliana, dun ho siya interview sa kanya ni OG Diaz. OG Alcacid, mababanggit ko eh. Ni OG Diaz, interview sa kanya ni OG Diaz, iba ho. Ha? Iba ho ang kanyang pananalita. Pakinggan natin to. Was a big misunderstanding. Mabuti na lang nag-reach out sila sa akin. Didimanda ako cyber. Didimanda. Sino magdidemanda? Sila. Dati VJ o? Sila. Ewan ko, siguro Tito. Sabi ko, ano bang gusto nyo? Gusto nyo tahimik na lang tayo, peace na lang tayo. Total, nagka-explain na. Kung nagka-explain na. Kung nagkaintindihan kami doon, natuwa naman ako. Papasalamat ako sa magkakapatid dahil sabi nito, sige, sabi ko, ganun lang naman kami mag-usap ng mga Soto Brothers. Was a big misunderstanding. Mabuti na lang. Ayan mga kababayan ha. According kay Mr. Anjo Iliana, dapat pala didemanda siya ng cyber libel ng Tito Vic and Joey or especially ito si Tito Sen. Alam ko mga kababayan sa nakarating sa atin, may nakarating ho kasi sa atin. Ultimo itong kapatid ni Bossing Vic at ni Tito Sen na si Mr. Bal Soto. Galit din ho sa kanya. Kasi binastos ang kanyang Kuya Tito Sen. Hindi na natin sasabihin kung kaninong source yan. Pero talagang certified. Na talagang magagarantihan ko na itong si Mr. Bal Soto, kapatid ni Bossing Vic at Tito Sen, galit din ho kay Anjo Iliana sa mga ginagawang paninira niya, sa mga ginagawa niyang kung ano-anong expose laban dito kay Tito Sen. Excuse me. Isipin mo sa edad ni Tito Sen itapik mo pa ng ganyan. Hindi ka ba nahihiya, Anjo Iliana? Hindi ka marunong kumbaga hindi pala pwedeng kaibigan ito si Anjo Iliana, no? Yung halimbawa, kasi mga kababayan, sa pagiging magkaibigan, hindi ko naman sinasabing totoo yung sinasabi ni Anjo, pero i-analyze lang ho natin ganito yung ating explanation paliwanag. Sa magkakaibigan, pagka tumatagal lang inyong samahan, grupo, normal yung may nalalaman ka sa kanyang hindi maganda or sabi natin baho, o yung kaibigan mo may nalalaman din baho sa'yo. Kasi nga, magkaibigan kayo. Ganon yan di ba? Kasi darating yung point na may malalaman ka sa kanya, siya naman may malalaman sa'yo, at mayroon siyang mga negative sa buhay na ikukwento sa'yo, at may mga negative ka rin ikukwento sa buhay, may mga ikukwento ka rin negative na sa buhay mo sa kanya, ganon bakit nagkakaroon ng ganyanan? Bakit nakikilala nyo ang mga isa't isa, negative man o positive? Kasi nga, nagiging magkaibigan na kayo. Ganon yun, nagtitiwala na siya sa'yo. Di ba? Ganon. Pero kung magkakaroon kayo ng alitan, tampuhan, tapos yun ang gagamitin mo, yung mga nalalaman mo sa kanya, para masira mo siya, mayurakan mo siya, aba, hindi magandang ugaling ng pagkatao yan. Diba? Ikaw ba, masasabi mo ba, Anjo, wala kang baho sa buhay mo? Sige nga. Lahat naman ng tao may baho. Sinong taong walang baho? Walang ganun. Walang ganun. Pero kung ang isang tao gagamitin niya mga nalalaman niya doon sa kaibigan niya para masiraan niya, hindi maganda.
So, ibig sabihin, hindi ka maganda. Magandang kaibigan. Magandang kaibigan ka lang siguro yung time na magkakaibigan kayo, harapan, active. Pero pag hindi na pala kayo magkasama, no? Hindi na pala kayo active kasi tumatanda na, ganito, ganyan. Eh, iba na pala. Oh. So, ang pangit. Mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.